Hello everyone, nakakaloka talaga tong mga pangyayaring 'to 'no. Matapos bigyan ng copy ng House of Representatives ang ombudsman, sasabihin nila ngayon na hindi daw sila naghain ng petisyon sa ombudsman kay Sara Duterte. Nakakaloka. Ito guys, panoorin natin at mamaya at babasahin din natin yung sagot 'no, ni Ombudsman Samuel Martires tungkol dito. Eto guys. Don't you find it suspicious that the ombudsman will identify the House as a complainant? Bakit nga, 'di ba? Pero again, ang sasagutin ko lang sa inyo yung factual na meron ako. Ang mga tanong na yan, tatanungin ko din. Hindi ang House of Representatives ang naghain ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng umano'y maling paggamit sa confidential funds ng kanyang tanggapan at Department of Education nang ito pa ang kalihim nito. Binigyan din ito ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng House of Representatives. Ito ay matapos lumabas ang direktiba ng Ombudsman sa Office of the Vice President at mga isinasangkot na kawani ni VP Sara at DepEd, kung saan pinaghahain ang mga ito ng counter affidavit at iba pang supporting documents kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanila. Sa direktiba, ang House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability ang complainant. Pero ang ipinadala ng Kamara sa Ombudsman at iba pang ahensya ng pamahalaan ay kopya ng committee report ng House panel kaugnay ng isinagawa nitong legislative inquiry sa utilization ng confidential funds ng OVP at DepEd. Nakasaad sa committee report ang rekomendasyong maghain ng kaukulang criminal, civil at administrative cases laban kay VP Sara at ilang mga kawani nito. So, it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation. June 10, pinagtibay ng plenaryo ng Kamara ang committee report, samantalang June 16 ito natanggap ng Ombudsman. June 19, naglabas na ng direktiba ang Ombudsman para sa Office of the Vice President at mga isinasangkot na kawani ng tanggapan at DepEd. Hindi naman masagot ng abogada ang tanong kung ano ang implikasyon ng direktiba ng Ombudsman sa nakaambang impeachment trial ni VP Sara. Wala pang kopya ng direktiba ng Ombudsman ang spokesperson ng House of Representatives, pero ang paniniwala nito, well, the Ombudsman should perform its duty, so we will see what will happen sa ginagawa nilang investigation. Sa tanong naman kung hindi ba ito maikokonsiderang forum shopping o paghahain ng higit isang reklamo upang mapataas ang tsansa na maipanalo ang kaso, ang tugon nito, Una-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. So, ang in-initiate lang ng House ay yung impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment. Samantala, ayon naman sa pahayag ng OVP, natanggap na nito ang order ng Ombudsman. Rosalie Coz, UNTV. Diba? Yun yung sa panig ng House of Representatives, hindi daw sila yung naghain ng complaint, 'di ba? Nakakaloka, nagbigay sila ng kopya pero hindi daw sila yung naghain ng petisyon. So ito naman yung sagot ni Samuel Martires, yung ombudsman natin. So 'di ba? Kinwestiyon ni Ombudsman Samuel Martires nitong Sabado ang Kamara kung bakit nito binigyan ang kanilang tanggapan ng kopya ng committee report tungkol sa mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte matapos sabihin ni House Spokesperson Princess Abante noong Biyernes na ang pagpapaabot ng ulat ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay hindi pagsampa ng reklamo laban kay VP Sara. Bakit ba nila kami furnishan ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yun? Gagawin naming scratch paper? Ano yun? We're not even a part of that investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat furnishan ng kopya.
Ani Marites. Matatanda ang nilinaw ng House spokesperson na ang Kamara ay nagsulong lang ng impeachment proceedings pero hindi nagsampa ng opisyal na reklamo sa ombudsman. Nakakatawa. Alam mo yung nagko-contradict mismo yung mga sinasabi nila. Nakakaloka talaga, guys. Grabe, no? Tapos ayon kay Ombudsman Samuel Martires, mismong Secretary General ng Kamara ang nag-endorso ng report at sinabing ito ay inadopt ng buong institusyon. Kaya tinuring ito ng ombudsman bilang formal na reklamo. Siguro, sabi niya, and I quote, siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan lang yung House spokesperson ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay ang Secretary General mismo. At sinabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Jewel Chua was adopted by the House of Representatives, paliwanag ni Martires. So, dagdag pa niya, and I quote, so ang naging complainant dito na ginawa namin is the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability represented by its chairperson, Representative Joel Chua. Yun. So, sino ang gagawin naming complainant? Dagdag pa niya. Sinabi din ni Martires na itutuloy ng ombudsman ang investigasyon laban kay VP Sara at sa ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President batay sa mga nilalaman ng report at hiniling sa kanila na magsumite ng counter affidavit. Nagbabala rin si Martires na kung patuloy na hindi makikipagtulungan ang Kamara, posibleng gamitin ng kanyang opisina ang kapangyarihang i-cite in contempt ang mga ito. Wow! We're excited for that. Oh, no? Try kaya nilang wag makipagtulungan para ma-cite in contempt, no? Good luck talaga. Alam mo yung nagkakagulo-gulo na yung mga House of Representative, guys. Kasi mantakin mo yun, meron silang house spokesperson, meron pa silang speaker ng panel, House Prosecutor Panel, di ba? Meron silang speaker, tas meron pa silang House Speaker, si Martin Romualdez. Meron pang Deputy Speaker. Nakakaloka talaga yung House of Representative, guys. Sobrang dami lang pera. Wow. Nagabi. Parang pera naman yan ng taong bayan, di ba? Nako. Kaya guys, anong masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. Bye. God bless.